Good day mga kabigaming. Maaaring napapansin ninyo na sa aking mga rides ay matagal ko nang hindi ginagamit ang aking gravel bike. May pagkakamali kasi ako nung binuo ko ito. Pero bago yan, intro muna. Bago ang lahat, shoutout at salamat po sa ating mga kapwa content creators at subscribers na sina Odds Avenue, Thanks kay Maturan, Herson Manlapig of Palanan, Makati, at kay Hustler Vibe. Sa mga nice po magpa-shoutout, just comment down below #shoutout, and you can also follow me and message me sa aking Facebook page, Becoming Siklista. Ang issue na ito ay gusto kong ibahagi sa inyo so that you won't make the same mistake sa pagbuo ninyo ng gravel bike, road bike o anumang bisikleta. Ang frame nitong gravel bike nito ay medyo malaki para sa akin. Totoo, napaka-komportabling humawak sa drop bar dito sa aking gravel bike compared sa straight handlebar ng aking mountain bike dahil nga ito ay ergonomic. Ang problema, kapag gusto kong magpahinga, mas madalas ako nakahawak sa tops ng drop bar dahil itong position na ito ang pinaka-komportable sa akin. O minsan, malapit lang sa hoods. Ibig sabihin, medyo malayo ang hood sa aking katawan. Kapag mahawak ako sa hoods, medyo stretch out na ang katawan ko at arms ko. Ayaw ko naman palitan ng shorter stem ang stem na ito dahil maiksi na itong 70mm para sa drop bar, baka magkaroon ako ng issue sa stability. Isa pa sa naging problema ko ay medyo hirap akong isakay sa bus dahil nga may kahabaan ng bike na ito. I mean, pwede naman talaga kung aalisin ko yung front wheel, pero ayaw akong binabaklas ng front wheel, basta ayaw ko lang. So gusto ko sana ay mas maiksing gravel bike o yung gravel bike na maiksi ang wheelbase. Ang solusyon na lang talaga ay magpalit ng frame. Mabuti na lang, marami kang mabibiling second-hand frame dito sa Pangasinan sa FB Marketplace. At perfect itong nakita ko sa Facebook Marketplace na Promax PR30 na size 50 or medium. Sa mga hindi pa nakakalam, itong Promax PR30 ay road bike frame. But unlike most road bike frames, meron itong malaking tire clearance. Mapapansin mo sa road bike na ito, ang laki ng space sa pagitan ng gulong at ng seat tube. I think up to 700 by 42C ay kaya nitong i-accommodate. Sinukat ko ang haba ng front triangle nito at ito ay mas maigsi ng about 2 cm compared sa gravel bike frame ko. At kasing haba lang ng mountain bike ko ang front triangle. Pero tandaan, kung ang haba ng MTB mo ay sakto lang sa reach mo at yung front triangle ng nabili mong gravel bike o road bike frame ay sing haba ng front triangle ng MTB mo, mali ang sukat ng nabili mong frame. Masyado mahaba yan para sa iyo. Dahil kapag kinabitan mo na yan ng drop bar, masyado magiging malayo ang reach mo sa hoods. But in my case, maiksi ang sukat ng MTB na ito para sa akin. Kaya naman kung ang front triangle nito ay sing haba lang ng front triangle ng road bike frame na ito, magiging sakto lang ito para sa akin kapag kinabitan ko na ito ng drop bar. Kaya sa aking estimate ay tamang-tama ang haba nito para sa reach ko, basta hindi mahaba ang stem na gagamitin ko. This time, plano ko itong pinturahan, pakaitim na lang with red accent para mag-match sa design ng fork. So tandaan, before buying a frame, make sure na sukat ito sa iyo. Again, kapag ang nabili mong frame is too big for you, there is almost no more room for adjustment. Mas mabuti pang mas maliit ng bahagya, mas madaling gawa ng paraan. Nung binili ko ito, ay dala ko itong aking rigid MTB at ikinumpara ko talaga yung front triangles nila. Gamitin mo ang current bike na ginagamit mo as reference. Always check the height of the top tube mula bottom bracket shell kung ito ba ay sasahid sa iyong private part. Ganon din ang front triangle. I-compare mo ang haba nito sa ginagamit mong bike ngayon as reference. Sa ganitong pagkakataon, mas mabuting makita mo muna at masukat ang bibilin mo. So kung meron kang mabibili sa FB Marketplace at physical bike shop, huwag muna sa Shopee at baka ikaw ay magsisi. Unless of course, nakita mo na ng personal sa kakilala mo yung nabili niya through Shopee at okay sa iyong sukat. So dito na lamang po. Kung meron kayong mga katanungan, mag-comment na lang po sa ibaba. This is Becoming Siklista. Please like this video, don't skip ads, and please subscribe. Thank you for watching.